Ang seremonya ng pagpirma ni Xinyo ay malapit nang magsimula. Kailangan kong pumunta at kasama siya para masaksihan ang napakasayang sandaling ito. Sabi niya, magpo-propose siya sa akin. Hoy, paano mo minaneho ang sasakyan? Numero ng bank card ko. Ano ang ibig mong sabihin? Maglilipat ka ba ng pera sa akin? Alam mo ba kung anong sasakyan ito? Mahal ang Rolls Royce. Anong nangyayari? Sabihin mo sa akin ang bank card number. Wala akong oras na sayangin sa inyo. Alapay account 18,211. Huwag kang magpanggap. Ang isang tricycle ay hindi kayang bayaran yan. Natanggap na sa Alapay ang 200,000 piso. 200,000. Nagbayad ka ng 200,000? Paano ito posible? Ang sobra, ituring na lang bilang bayad sa emotional distress. Aalis na ako. Sandali. May kailangan ka pa ba? Ikaw si Chuning, hindi ba? Hindi ko akalain na ang anak ng pinakamayamang tao sa Rongcheng ay gumagawa ng sideline dito. Kilala mo ako. Chuning, 22 taong gulang, nagtapos sa Jingda University, kasalukuyang nag-aaral sa ibang bansa. Ano ang pinag-aralan mo sa ibang bansa? Gumagawa ka ba ng sasakyan? May kinalaman ba ito sa iyo? Ako ang iyong fiancé, Gu Xiuan. Sinasabi mo bang walang kinalaman ito sa akin? Frank, oh, ikaw pala ang pinakamayamang tao sa buong bansa. Si Gu Xiuan. Miss Chuo, ang nakuha mo ay, balita mula 3 taon na ang nakalipas. Ngayon, si Mr. Go ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Oh, Hindi ka man lang nagulat. dapat ba akong magulat? Ano ang kinalaman nito sa akin? Miss Chuo, pagkatapos mong ikasal sa presidente, ikaw na ang magiging pinakamayamang babae. Dahil nagkita na tayo, bumalik ka na sa akin at magpakasal tayo. Magandang araw po, Madam President. Hi. Sasabihin ko na sa iyo ng diretsyo, ang kasal na walang pag-ibig ay parang mga nagkalat na buhangin. Ang aming kasunduan sa kasal ay pinagkasunduan lang ng dalawang pamilya para sa alyansa. Kaya napagkasunduan, wala tayong pundasyon ng pagmamahalan at sa ngayon mayroon na akong mahal. May mahal ka na. Ano ang narinig ko? Tinuanggihan pala ni Miss Chu, ang pinakamahusay na binata sa buong bansa. Wala ka ba? Hindi maaari. Ang gwapo at mayaman ka pa. Hindi kaya. Mayroon kang nakatagong sakit. Mag-ingat ka sa iyong sinasabi. Ang taong gusto mo, mas mahusay pa ba kaysa sa akin? Bagamat hindi siya kasing yaman mo, napaka-ambisyoso niya at mabuti siya sa akin. Ngayon, ang 2 patent na hawak niya ay malapit ng pirmahan sa Goose Group. Ang bayad sa lisensya ay aabot sa 10 milyon. Naniniwala akong sa hinaharap, mas gagaling pa siya. Si Lixin yun ang tinutukoy mo. Tapos na ang oras. Aalis na ako. President, tingnan mo ang seremonya ng pagpirma ngayon. Gusto mo bang kanselahin? Hindi na kailangan. Gusto ko pang ang makita kung anong klaseng tao ang gusto niya. Pagkatapos nito, maaari ko na siyang sabihan ng totoo tungkol sa akin at sigurado akong si Papa ay hindi na rin pipigilan kami. Anak, napakagaling mo talaga. Ang Pangkat Kapital, bilang pinakamalaking grupo sa mundo, ay nagbigay sa iyo ng ganitong paggalang. Sa buong buhay ko, nanay, ngayon lang ako nakakita ng ganito karangya. Talagang pinagmamalaki mo ang pamilya Reyes. Nanay, ang seremonya ng paglagda ngayon ay simula pa lang pagkatapos ng kooperasyon ko sa Pangkat Kapital. Kung magiging maayos ang lahat, ang posisyon ng pinakamayamang tao sa lungsod ng Amihan ay hindi na malayo. Nabalitaan kong darating din daw ngayon, si Ginoong Reyes, ang CEO ng Pangkat Kapital. Sana ay magkaroon ako ng pagkakataong makilala siya. Paolo, hindi na sayang ang lahat ng paghihirap ko sa pagsuporta sa iyo sa loob ng maraming taon. Ngayon, sa wakas, maaari na tayo magkasama ng hayagan. Bea, bakit ka nandito? Hindi ka ba dapat? Hindi ka ba nagmamaneho ng tricycle sa labas? Bakit ka nandito? Ikaw, hindi mo ba gusto ang kulay ng mga bulaklak na ito? Sabi ng may-ari ng flower shop, ang bulaklak na ito ay tinatawag na anthurium. Sumisimbolo ito ng maunlad na karera.
At sumisimbolo rin ito ng ating pag-ibig, matamis at masaya. Bakit ka nandito? Ako ay nandito para batiin ka sa iyong matagumpay na pagpirma. Hindi ba ang sabi, pagkatapos mong magtagumpay, ay magpupropose ka sa akin? Anong panaginip ang iyong pinapangarap? Ang anak ko ay malapit ng lumitaw na parang nakatagong dragon. Ang kanyang kinabukasan ay napakaliwanag. At ikaw ay patuloy pa ring naghihirap sa putik. Tanungin mo ang iyong sarili. Ano ang iyong karapatan? Mom, ano ang ginagawa mo? Tumahimik ka, hindi ka karapat dapat tawaging nanay ko. Wala akong anak na babae na kasing laki mo. Tuning, dahil ganito na. Linawin na natin ang lahat. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay? Singyun, huwag mo akong biruin. Ito ang aking seryoso desisyon pagkatapos pag-isipan. Bakit? Nahirapan tayong makarating dito. Habang nakikita nating gumaganda ang ating... Siyempre ito ay dahil hindi ka karapat dapat sa anak ko. Ang anak ko ngayon ay hawak ang mga patent na nagkakahalaga ng 10 milyon. Malapit na siyang makipag-ugnayan sa Goose Group. At ikaw, ano ang mayroon ka? Araw-araw, nagmamaneho ka lang ng tricycle. Mabaho ang iyong amoy. Hindi ka mukhang babae. Tuning, tama ang sinabi ng nanay ko, hindi na tayo, mga tao sa iisang mundo. Ang kasal ay nangangailangan ng pagtutugma ng estado. Tingnan mo, ang ganito kalaking okasyon ngayon, ay para sa akin lamang. Napakagandang pagtutugma ng estado. Ibinigay mo lang ang lisensya ng iyong patent sa Goose at sa tingin mo ay narating mo na ang rurok ng iyong buhay. Alam mo ba, ang ganitong uri ng kooperasyon para sa akin ay madaling makuha kahit ang iyong kontrata ngayon ay dahil sa aking rekomendasyon. President Go, may naimbestigahan po ako. Sinasabi na. Itong si Miss Chu, sa mga taong ito, ay nagtago ng kanyang pagkakakilanlan sa Romcheng para suportahan ang pag-aaral ni Lee Xingyun. At lihim din siyang naglikom ng pondo para sa kanyang mga proyekto bilang panimulang kapital. Kahit ang pakikipagtulungan sa Goose Group sa mga nakaraang taon ay dahil sa kanya sa likod ng mga pangyayari na nagtutulak sa mga bagay-bagay. Ang pamilyang Lee na ito, mula sa itaas hanggang sa ibaba, ay umaasa kay Miss Chu. Sa madaling salita, ang pamilyang Lee ay nakadepende lamang kay Miss Chu, sinisipsip ang kanyang dugo. Ito ang sinasabi ni Tuning na pag-ibig. Siguro, si Miss Chu ay masyadong malapit sa sitwasyon para makita ng malinaw. Bagamat nagtago ng kanyang pagkakakilanlan si Tuning, sa likod ng maraming pakikipagtulungan sa negosyo ng pamilyang Chu, siya ang nagpaplano. Siya ay isang bihirang henyo. Hindi ko inaasahan na mali rin ang kanyang paghuhusga sa tao. Masyado kayong mabagal magmaneho. Bigyan niyo ako ng ibang sasakyan. Maauna ako sa venue. Mukhang kailangan ko na ipaalala sa kanya. Ang pamilyang Lee na ito ay hindi magandang pagpipilian. Nabaliw ka ba dahil sa pagkainis? Nawala ka na ba sa katinoan na ikaw ang nagrekomenda sa kanya? Nako, nakakatawa talaga. Ikaw na walang alam sa mundo. Tuning, hindi ka ba pwedeng manahimik na lang? Kailangan mo pang pagalit-galitin ng nanay ko. Kahit sa pagyayabang, dapat alam mo ang lugar. Liksing yun, nanay mo ang hindi nakikilala. Sinaktan mo ako nang hindi nalalaman ang tama't mali. Sa loob ng maraming taon, naging mabuti akong anak sa nanay mo. Nauunawaan ko ang hirap ginastos ko para sa pamilya. Gaano karaming oras at pera. Akala mo ba kaya ko nabuhayin ang buong pamilya niyo? May mukha ka pang sabihin yan. Alam ko naman, ang pagtutulak mo ng tricycle ay hindi naman kumikita ng ganyan kalaki. Kaya, baka naman sa likod ng anak ko, nagbebenta ka ng katawan mo. Tumahimik ka. Sumasagot ka na sa akin? Talaga bang sinampal mo ako? At ano naman kung sinampal mo ako? Kapag nakuha ko na ang bayad sa kontrata, ibibigay ko sa'yo. Sapat na ba ang 100,000 piso? 1,000,000 piso, okay na? Sige. 2,000,000 piso, yan ang aking limitasyon. 2,000,000 piso, ang laki mo naman. Mabuti kung alam mong mapagbigay ako. Ganyang kalaking pera, hindi mo pa nakikita sa buong buhay mo, di ba? Kunin mo ang perang ito. Pumunta ka sa probinsya, maghanap ka ng ordinaryong lalaki, at doon ka mamuhay. 5 taong relasyon. Sigurado ka bang ganito ang gusto mo? Xingyun, malapit nang dumating si Miss Go ng pamilyang Go. Bilisan mong paalisin ang taong ito. Sino naman si Miss Gu? Sabihin ko na sa iyo ang totoo. Si Miss Go ay mula sa Go Group, ang anak ni Vice President Go. Siya ay tunay na anak ng isang marangal na pamilya. Kung ikukumpara ka sa kanya, ikaw ay parang langgam kumpara sa buwan. Dahil alam mo na. Kung gayon, umalis ka na. Para hindi magalit si Kiyaw-Kiyaw. Akala ko dati, nasisilaw ka lang sa tagumpay. Hindi ko akalain na nadagdagan pa. Ng pagiging malandi, talaga bang iniisip mo na, mas maganda si Miss Gu kaysa sa akin? Oo naman.
Sa usapin ng pinagmulan, sa usapin ng ugali, sa usapin ng kaalaman, sa aling aspeto ka makakakumpara sa kanya, sa kanyang suporta, ang pakikipagtulungan ko sa Go Group ay magiging maayos, kaya siya ang pinili ko. Kaya sa tingin mo, ang maibibigay ni Miss Gu sa iyo, hindi ko maibibigay, di ba? Paano kung ang maibibigay ko sa iyo ay 10 beses, 100 beses pa? Kahit 10,000 beses pa? Dahil lang sa sira mong tricycle? Ang ibig mong sabihin, kakaiba ang iyong estado. Mas may background ka pa kaysa sa akin. Hindi ko gusto. Gusto ko talaga. Ang bulaklak na ito ay depende kung sino ang nagbigay. Si Miss Go ang nagbigay. Syempre, iba na yan. Mabuti kung nagustuhan mo. Kuya Xing yun. Ito na ba yung sinasabi mo? Taga-probinsya. Siya nga, itong si Chuni. Hindi lang ang pinagmulan niya ang mahirap. Ang ugali niya ay hindi rin maganda. Puro kasinungalingan. Kahit isang salita pa ang sabihin sa kanya, nakakabwisit na. Mababang uri lang. Nagsasama ka na nga ng iba, nagpapanggap ka pa. Sa tingin ko, kung paghahambingin tayong dalawa, mas mukha kang mababang uri. Walang hiya ka. Ang tatay ko ay vice president ng Go Group, at tiyuhin pa ng president. Sa Go Group, ang posisyon ay pangalawa lang sa president, Kuya Si Yuan. Ako naman, ang panganay na anak ng pamilyang Go. Ikaw na nagtutulak ng tricycle. Nakalaban mo pa ako, maniwala ka man o hindi. Ngayon, hindi ka makakalabas ng venue na ito. Anong nangyari kay Miss Go? Ang babaeng ito ay nakadikit kay Kuya Xing yun. Nangungulit, walang hiya. Handa na sana ako, bigyan siya ng leksyon. Tama, si Mr. Lee ay may hawak na 2 malalaking patent, ay isang mahalagang bisita ng aming Go Group. Ikaw na basura sa lipunan, naghahangad na makapangasawa ng mayaman, at naglalakas loob ka pa sa aming Go Group na gumawa ng gulo. Oo nga, lahat ng naririto ngayon, nakita nyo na. Ang anak ko ay nagtapos ng postdoctorate. Masigasig na nagsaliksik at nakabuo na 2 world-class na patent. Siya. Isang nagtutulak ng sirang tricycle. Hindi kilala ang pinagmulan, walang pinag-aralan. Ang pamilya namin, mabait kaming nag-ampon sa kanya ng ilang taon. Hindi ko akalain na inangkin pa niya ang anak ko at nagpumilit na makasama. Talagang walang hiya. Si Mr. Lee na ito, si President Go yan, ang taong personal na sasalubungin ni President Go. Siya ang ating sumisikat na bituin, ang taong tulad niya. Paano siya magiging karapat-dapat? Oo nga, hindi matalino ang taong ito. Hindi siya marunong magpasalamat. Tuning. Ngayon alam mo na, ang agwat mo sa anak ko, di ba? Umalis ka na. Wala kang modo. Puro ka lang itsura. Hindi tayo, taga isang mundo. Hindi ka karapat-dapat sa akin, maghiwalay na lang tayo ng maayos. Ako ang nabulag, nawala ang 5 taon ng aking kabataan. Sa huli, ang kapalit ay isang salita, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Talaga kang walang utang na loob. Hindi. Ang buong pamilya mo ay pawang walang utang na loob. Huwag ka nang dito, manlin lang. Ang pamilya naming Lee ay walang ginawang mali sa'yo. Wala ba? Sabi mo gusto mong mag-aral, gusto mong mag-focus sa pananaliksik. Sinusuportahan kita ng buong puso. Ang gastos para sa ilang tao sa bahay. Ang tuition mo, gastos sa pananaliksik. Alin ang hindi ko ibinigay sa iyo? Ngayong nagsisimula ka ng umasenso, nakahanap ka ng isang taong sa tingin mo ay magaling. At gusto mo na maghiwalay ng landas, talaga kang tao. Chuning, huwag kang masyadong magsalita. Sinabi ko na babayaran kita. Ang perang ginastos mo, lahat yan ay maibabalik ko sa'yo. Huwag ka nang dito, magsalita ng walang kabuluhan, mainsulto sa akin. Iniinsulto kita. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kuya Xing yun, huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Ang taong walang hiya, paalisin na lang. Tama si Miss Go, bilisan mong paalisin ang langaw na ito, paalisin. Tama. Umalis ka, Go Group, hindi ka welcome. Lumayas ka, hindi ka welcome dito. Lumayas ka. Tuning. Anong ginawa ng lalaking yon sa'yo? Anong pampalito ang ibinigay niya para makuha ang iyong pabor? Binibining Chu. Ang kasalukuyang katayuan ni Kuya Xing yun ay tanging kaya mo lang pagmasdan. May 1 milyong piso sa card na ito. Kung alam mo lang, kunin mo ang pera at umalis ka na. Kung hindi po, Kung hindi ano, kung hindi po, hahayaan ko na lang na palayasin ka ng security guard. Pagdating ng panahon, ang iyong kahihinatnan ay mas nakakahiya pa kaysa ngayon. Tama na po, kumilos ka na agad. Chuning, para mapanatili ang iyong dangal. Mas mabuti pang kunin mo ang perang ito, at umalis ka na. Ang perang ito, hindi mo kikitain kahit sa buong buhay mo, kahit magmaneho ka pa ng tricycle, kung matigas pa rin ang ulo mo. Huwag mo akong sisihin kung hindi ko na isasaalang-alang ang ating nakaraan. mapanatili ang iyong dangal. Hayagan mo akong dinudusta ng ganito. Mayroon ka pa bang kahit kaunting pagmamalasakit noon? Ngayon, hindi ako aalis.
Gusto kong makita kung ano ang magagawa ng Goose Group sa akin. Kahit pa si Goose Yuan mismo ang dumating ngayon, hindi siya maglalakas loob na paalisin. Tapang mo po. Ang katayuan ni President Go ay napakataas. Paano mo pag-uusapan ng isang taong kasing baba ng iyong katayuan, ang isang tulad niya? Chuning, talagang naghahanap ka po ng iyong kamatayan. Alam mo po ba, na ang presidente ng Goose Group ay isang pag-iral na hindi maaaring pag-usapan ng buong mundo. Kahit ako po'y hindi pa niya nakikilala, hindi niya personal na papalabas ang isang hamak na tulad mo. Ngunit, ang mga sinabi mo po kanina ay sapat na para masira ang iyong pangalan at reputasyon. Sa inyong paningin, si Goose Yuan ay isang hindi maabot na pag-iral. Ngunit para sa akin, isa lamang siyang ordinaryong tao. Kung gagalawin ninyo ako ngayon, siguro si Goose Yuan ang unang magpapahamak sa inyo. Masamang babae, naghahanap ka po ng away. Chuning, huwag kang sumobra. Alam kong malaki ang epekto sa'yo ng paghihiwalay natin, ngunit hindi ka dapat magsalita ng ganyan at kawalang galang kay President Go. Dati po, naisip kong mag-aayos ako ng trabaho para sa iyo sa Goose Group, isang madaling trabaho. Tulad ng paglilinis ng inidoro o pagwawalis ng sahig. Mukhang, wala ka ng pagkakataon. Gusto mong maging tagalinis ako. At nakakaramdam ka pa ng sama ng loob, ang Goose Group, Fortune 500 sa buong mundo. Hindi ito basta-basta mapapasukan. Hindi malinaw ang iyong pagkatao. Kaya't magandang balita na nga na may trabaho ka. Hindi ba't mas mabuti pa kaysa sa pagmamaneho mo ng tricycle? Ngunit sa tingin, ang iyong ina ay mas bagay sa trabahong iyan. Huwag kang magaling lang sa salita. Sa mga sinabi mo po kanina, nagpakita ka ng pagwawalang bahala kay President Go. Ngayon, wala ka ng pagkakataon kahit bilang tagalinis. Ano ito? May nangangarap na ng gising. Sa araw pa lang, hindi ko kailangan ang iyong pagpapakilala ng trabaho. Tungkol naman sa Goose, maaari mong ipatawag si Goose Yuan at tanungin kung pipiliin ka niya o ako. Magandang araw po, President. Nasaan na po si Miss Chu at ang kasama niya ngayon? Hindi maganda ang sitwasyon sa loob. Si Li Xingyun at ang kanyang ina, hayagang ininsulto si Miss Chu. Gusto nilang paalisin si Miss Chu. Ang pamilya Lee ay talagang walang pinipili. Ngayon, gusto kong makita si Miss Chu kung ano ang kanyang ekspresyon. Kung siya ba ay tutulparin sa arranged marriage, ang pagpapakasal sa akin ay mas mabuti kaysa sa pagpapakasal sa lalaking ito, hindi ba? Mukhang seryoso po si President Yu. Chuning, hanggang kailan ka ba mag-iingay? Ang iyong pag-uugali na parang bruhaw ay nakakahiya. Anak, naiinggit lang siya sa iyo dahil maayos ang iyong karera at masaya ang iyong pag-ibig. Samantalang siya, wala siyang anumang pag-aari dahil sa pagsuway niya kay President Go. Wala ka ng patutunguhan. Ang masamang babaeng ito ay may malalim na plano. Ngunit, tita, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po siya hahayaan na madaling sirain ang kinabukasan ni Kuya Xingyun. Tama po, malaki po ang pagpapahalaga ni President Go sa patent na ito. Hindi po siya malilinlang ng isang hamak na tao. Narinig mo po ba ang iyong maliit na plano? Sa aming mga taong may malaking kapangyarihan ay isang biro lamang. Ang iyong kasalukuyang pag-uugali ay nakakasuka. Ang paghihiwalay natin, ang pinakatamang desisyon na nagawa ko. Ang pinakatamang desisyon. Natatakot ako na kapag nalaman mo ang katotohanan, luluhod ka at magmamakaawa sa akin. Hello. Ano po? Bumalik na po agad si President. Mukhang, ang saloobin ni President Go kay Mr. Lee ay higit pa sa aming inaasahan. Narinig ko po sa mga staff dati na si President Go ay darating lamang. Pagkatapos ng signing ceremony, hindi ko po inakala na para sa inyo ay babalik siya ng maaga. Ano? Talaga bang dadalo si President Go sa aking authorization ceremony? Talaga bang makikipagkita kami kay President Go? Makikipagkita na kami? Syempre po, nandito na po si President Go. Paano po ito magiging peke? Anak, malaki ang pagpapahalaga ni President Go sa iyo. Ngayon, magiging sikat ka. Kuya Xingyun. Si Chuning ay napakawalang galang. Mukhang kailangan na nating gumamit ng puwersa. Dapat siyang itapon palabas, bago pa dumating si President Go. Tama, sa ganitong kaalagang okasyon. Hindi tayo dapat magpadala sa emosyon. Paano kung Chuning, huli na kitang binabalaan. Umalis ka agad. Maliban sa pera na ipinangako sa iyo ni Kiao kanina, ang ipinangako ko sa iyo ay ibibigay ko rin. anak, hindi siya karapat-dapat? Ituring na lang na pinakain sa aso. Basta umalis lang siya. Ang ganyang halaga ng pera sa bahay namin ay ayaw tingnan kahit ng aso. Sigurado ka po ba na ayaw mong malaman ang tunay kong pagkatao? 5 taon na, kung talagang hindi ordinaryo ang iyong pagkatao, kaya mong magtiis hanggang ngayon? Nagpapanggap ka pa rin dito. Hindi ba't gusto mo lang ng mas maraming pera? Sasabihin ko sa iyo, imposible. Sabihin mo nga, ano ang iyong pagkatao? Tingnan ko kung bagay ka sa aking anak. Gusto ko rin pong malaman. Ikaw na napakawalang galang. Ano ba talaga ang iyong pinagmamalaki? Kung hindi mo masabi ngayon, ang dahilan, lumuhod ka.
at dilaan mo ang sapatos ng lahat ng narito. Pagkatapos, lumuhad ka ng paulit-ulit at umalis ka sa venue. Tama, hindi lang iyan. Kailangan mo ring ipahayag sa lahat na ikaw ay isang masamang babae at hindi ka karapat-dapat kay Xingyun. Siya ang aking asawa. Ako ang kanyang asawa. Sapat na ba ang pagkakakilanlan na yan? Miss Go, Binibining Chu. Mukhang ang minamahal mo ay hindi ka mahal. Nahiya ka pa. Ako na ang bahala dito. Esan, Sino siya? Bingi ka ba? Sinabi ko na kanina. Ako ang asawa ni Chuning. si Chuning pala ang asawa ng presidente. Lagot na talaga, dahil lang sa ilang tao na to, nagalit ko ang asawa ng presidente. Kung gayon, itong binibini, ay tiyak na may kakaibang pagkatao rin. Malaki ang naging gulo ko. ang lakas mong babae ka. Ninakaloloko ka sa anak ko, at nagpapanggap ka pa rin dito na mahal mo siya. Talagang hindi ka mabuting babae. Anak, lahat ng sinabi niya sa iyo ngayon ay puro palabas lang. May kasama na siyang iba. Ang mga sinabi mo kanina ay para lang lokohin ka at kunin ang pera mo. Chuning, napakalakas mong ipagkanulo ako. At nagpakasal ka pa sa iba. Liksing yun. Anong karapatan mong akusahan ako? Ang pumili na sumuko sa relasyong ito ay ikaw. Huwag kang magdrama. Ikaw ang hindi marunong magpahalaga. Mabuti na lang at sumuko ka na kay Chuning. Kung hindi pa ako ang makakakuha sa kanya. Anyway, magpahalaga. Hindi siya karapat-dapat. Walang kakayahan, walang pinag-aralan, walang pinagmulan. Ang anak ko, ang 2 patent na naimbento niya, ang bayad sa lisensya, ay hindi milyon-milyon ang halaga. Anong klaseng babae ang hindi niya mahahanap para piliin ang tulad nito? Pinag-aralan. Chuning, hindi ka ba graduate ng Jing University? Hindi nila tinitingnan ang ganitong edukasyon. Jing University, nangungunang universidad sa buong bansa. Jing University, ang ganitong klase ng pandaigdigang namungunang universidad, hindi ko nga mapapasukan, ikaw pa kaya? At ikaw naman, Gino, mukhang hindi pangkaraniwan ang iyong kasuotan. Pero palagi kang pumapanig kay Chuning. Baka naman, umupa si Chuning ng aktor. Nakakatawa talaga. Ang lalaking ito ay inupahan ni Chuning. Ano pa ba? Kung hindi, bakit itong lalaki? Bakit palaging pumapanig kay Chuning talaga? Lagot na. Si Miss Go ay bagong dating lang sa kumpanya. Hindi niya kilala si President Go. Sino ang kayang umupa kay President Go? Ngayon, si Miss Go ay talagang nakasagasa ng malaking problema. Miss Go, ikaw, makinig ka sa akin. Manager Leo, hindi mo na kailangang magsalita pa. Alam ko na si Chuning, sa kanyang kamay, ay hindi naman gaanong mayaman. Ang taong inupahan niya, ay mukhang masamang lalaki rin. Siguro, mula sa kung saang club, nakahanap ng lalaki. Ikaw, ano ang sinasabi mo? Hindi, ang iniisip ninyo. Manager Leo, ano ang kinatatakutan mo? Ang ganitong klase ng tao, ay mga lalaking kumakain ng pera ng babae, lalaki, ay hindi naman makakagawa ng anuman sa atin. Chuning, nakakatawa ka talaga. Gagamit ka pa ng ganito, hanggal na paraan. Sa tingin mo, mag-uupa ng lalaki, ay makakabawi ka ng dangal? Sasabihin ko sa'yo, ang ganito mong ginagawa, ay lalo lang akong makakaramdam na ikaw, ay mas nakakabwisit. Dalhin mo ang lalaki at umalis ka sa group. Para hindi madumihan ang sahig ng group. Mukhang maayos ka naman. Pero hindi kita hahayaang umalis nang walang kapalit. Ngayon, sampilan mo siya para sa akin. Isang sampal, bibigyan kita ng 10,000 piso. Kung magkano ang gusto mong makuha, depende sa kakayahan mo. Miss Go, kunin mo na ang pera. Hindi kayo pwedeng ganito. Manager Leo, huwag kang matakot. Kung magalit ang tatay ko, ako ang bahala. Hindi. Pero ito, Walang pero. Itong si Chuni, nagbayad pa para umupa ng lalaki para sumuporta sa kanya. Kung gayon, patitikiman ko siya, ng pakiramdam na itinakwil ng buong mundo. Gusto kong malaman niya. Sa mundong ito, ang agwat sa pagitan ng mga tao ay pera lang, hindi ba? Marami ako niyan. Magaling ang sinabi mo, Miss. Tingnan natin itong babae, kung paano pa niya itataguyod ang palabas na ito.
Hindi kayo. Makinig muna kayo bago kayo magsalita. Manager Leo. Binigyan ba kita ng masyadong magandang pakikitungo para isipin mo na kaya mong kontrolin ang sitwasyon? Sasabihin ko sa iyo, ang 2 taong ito ngayon ay siguradong mapapahamak. Mula ngayon, manahimik ka. Ang mga maliliit mong taktika ay puno ng butas sa aking paningin. Kung hindi kita tatapakan ng husto sa ilalim ng aking paa, hindi mo kailanman mauunawaan na ikaw, isang mababang uri ng tao, ay hindi karapat-dapat na magdala ng aking sapatos. Chuning. Hindi rin kita mail iligtas. Kung gayon, hayaan mo si Kiyaw-Kiyaw. Napatamaan ka para magising ka. Hihintayin ko. Matigas pa rin ang dila mo kahit malapit ka ng mamatay. Bakit hindi ka pa kumikilos? Ngayon ang pagkakataon mong yumaman. Matagal ko na kayong tinitiis. Miss Go, ayos ka lang ba? Ayos. Isang lalaki, napakalakas mong saktan ako. Hindi ako nananampal ng babae. Pero ikaw, iba ka. Ikaw, ay hindi tao. Ikaw. Chuning. Si Kiyaw-Kiyaw ay ang panganay na anak ng pamilyang Go. Napakalakas mong hayaan ng inupahan mong tao. Nasaktan siya. Patay ka na talaga. Ako ang gumawa nito. Walang kinalaman si Chuning dito. Kung may problema kayo, harapin niyo ako. Masamang lalaki, sinaktan mo ako. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Ikaw, isang sugar baby. Napakalakas mong saktan si Miss Go. Alam mo ba ang background ni Miss, kaya kanyang durugin, parang pagdurog ng langgam, nang napakadali. Hindi ko nga alam kung sino ang tatay mo. Sabihin mo nga. Ang tatay ko ay ang vice president ng Go Group. Siya ang namamahala sa pananalapi at batas ng Go Group. Lahat ng tao sa Go Group ay kailangang magbigay galang sa tatay ko. Sigo senyaw ang tatay mo. Pero paano ko naman, hindi ko narinig ang tungkol sa'yo. Ikaw ba ay isang illegitimate daughter? Kapakilala lang sa akin ng pamilyang Go. Pero hindi ibig sabihin na kaya mo akong insultuhan. Maupo ka. Bastos na babae. Ang upuang ito ay ang pinakamataas sa buong banquet hall. Ang pinakamarangal na lugar. Napakalakas mong umupo dito. Sa pinakamahalagang upuan, siya ang pinakaangkop na umupo. Ano sa tingin niyo? Nagsalita ka na po. Kahit saan ka pa nakaupo. Sa pagtitipon na ito, iyon ang pinakaangkop na lugar para sa'yo. Babae, bumaba ka na dyan. Ang posisyong ito sa Go Group ay sumisimbolo sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Tanging si Sir Go lamang ang karapat-dapat umupo dyan. Kapag wala si Sir Go, iyon ang posisyon ng tatay ko. Sino ka ba talaga para umupo dito? Tungkol sa Go Group, mukhang marami kang alam. Pero, paano ka nakakasiguro na hindi ako ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa Go Group? Baka nga ang tatay mo ay yumuko at magpasakop sa akin. Walang hiya ka. Napakalaki ng iyong pagmamataas para ay pantay ang sarili mo kay Sir. Nakikita kong para sa babaeng ito, handang isugal ang iyong buhay. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ngayon, kayong dalawa, luluhod kayo sa labas ng bulwagan. Pagpasok ng isa, magkautaw ng 3 beses. At saka, magbuhat ng karatula. Ipagbigay alam sa lahat na kayo ay isang masamang mag-asawa. At patatawarin ko kayo. Siya, nababaliw na ba? Tumahimik ka. Nagsalita na si Miss. Hindi pa ba kayo susunod agad? Ikaw ay isang aso na pinalayas ng pamilya Lee. Sa tingin ko, kayo ang naghahanap ng kamatayan. Kayo ang maghahanap ng kamatayan. Kayo ang naghahanap ng kamatayan. Bibilang ako ng 3. Kung hindi kayo susunod, mamamatay kayo. Miss Go. Huwag po. Hahayaan ko na lang ba ang magkaparehong ito? Siyempre hindi pwedeng ganito na lang. Miss Go. Ikaw, hindi mo ba sila hihingan ng tawad? Mag-sorry ka na po. Mag-sorry ka na po. Hindi ako nagkakamali, di ba? Hindi ako nakakarinig ng mali. Pinapagawa niyo akong humingi ng tawad sa 2 bagay na ito. Miss Go, para sa ikabubuti mo ito. Manager Leo. Mukhang ayaw mo nang magtagal sa Go Group. Kumakampi ka sa iba. Ang kabit ng babaeng iyon ay nanakit sa akin. At gusto niyo pa akong humingi ng tawad sa kanila. Baliw ka ba? Isabel Reyes, para sa ikabubuti mo ito, huwag ka namang lamabis. Si Vice President Go ay nasa meeting ngayon.
Nasa meeting ang tatay ko. Kung gayon, tatawagin ko ang nanay ko. Ang nanay ko ay dating General Manager ng sangay ng Go Group sa lungsod ng Silangan. Ang nanay mo pala si Tita Sofia. Kaya pala, hindi pa rin nagpapakasal. Kaya pala may suporta ka ni Vice President Go sa likod mo. Ito. Ang pagiging kabit ay namamana rin pala. Babae. Tingnan natin kung paano kapag kakasyahin ng nanay ko. Miss Go, huwag po kayong manakit. Hayaan mo siyang manakit. Gusto kong makita kung ano ang magagawa ng nanay niya pagdating niya. Nanay, binugbog ako sa sign ng event. Nagsabi silang gusto kanilang makita. Ang nanay ni Isabel ay isang makapangyarihang babae sa lungsod ng Silangan. At may suporta pa ni Vice President Go na nagpoprotekta sa kanya. Ngayon, wala na kayong takas. Mas mabuti pang mamatay kayo. Kung mamatay kayo, tahimik na ang lahat. Para makita ko ang mas magandang palabas. Nagpapanggap ka pa. Ano pa ang silbi ng pagtatakip mo sa mukha mo? Alam ko na kung ano ang itsura mo. Hindi ka makakatakas. Sino ang nangahas na saktan ang aking anak? Ito ang unang beses na sumama ka sa isang event ng Q Group at nagkaroon pa ng ganito kalaking gulo. Ano ba talaga ang nangyari? Nanay, hindi talaga ako ang dahilan. Ang mukha ko ay binugbog ng dalawang iyon hanggang sa mamaga. Hindi ka panipaniwala. Ang anak ni Tita Sofia, ang prinsesa ng Q Group, ay nagalaw pa nila? Hindi mo ba sinabi sa kanila ang iyong tunay na pagkatao? Nanay, mas mabuti pa kung hindi ko sinabi. Dahil sinabi ko, kaya sila nanakit. Ang masamang babaeng si Bea Reyes ay umupo pa sa upuan ni Sir Go at ng tatay ko na pangunahing posisyon. Oo nga, kumare, masyado silang mayabang. Madam, sa totoo lang, Tumahimik ka, hindi mo lugar para magsalita. Marco, pinapanood mo lang ang anak ko na inaapi at hindi ka kumikilos. ay, madam, ang nangyari ngayon ay tungkol kay Sir Go. Si Sergio, sa usaping relasyon, ang kapatid ng aking anak. Siksing yun ay si Sergio, na personal na nagpadala bilang kasosyo para makipag-ugnayan. Ngunit, hinayaan nyo ang magkaparehong ito na magkagulo dito sa pagkatapos ng Senyaw meeting. HMPH. Sa panahong iyon, magkakagulo kayo. Kayo ang dalawa ang nagkagulo dito. Oo, sila ang dalawa ang nagkagulo dito. Si Bea Reyes. Bagaman may nakaraan siya sa aking anak, ngunit kanina lang naghiwalay na sila. Hindi ito tungkol sa anak ko. Bukod pa rito, si Xingyun ngayon ay gusto ang inyong si Isabel. Huwag kang mag-alala. Ang pinili ni Sergio ay hindi maapektuhan. At saka, si Isabel ay gusto rin siksing yun. Sa pampubliko man o pribado, sisiguraduhin kong ligtas siya. Mas nauunawaan mo ang sitwasyon, kumare. Bea Reyes, nandito na ang nanay ko. Bagaman siya ay nasa ikalawang linya na ngayon, ngunit ang Go Group sa lungsod ng Silangan, mula taas hanggang baba, ay iginagalang siya. Dahil ang pagbibigay sa kanya ng respeto, ay pagbibigay din ng respeto sa tatay ko, kayo. Masasamang babae. Hindi ba't napaka-arogante mo kanina? Bakit pagkakita mo sa nanay ko, natakot ka? Hindi ka na makaharap? Huwag kayong masyadong magala. Kung sino ang matatakot ay hindi patiyak. Sana pagkatapos mo, lumuhod. Ganoon pa rin titigas ang bibig mo, nanay. Mamaya, gusto kong basagin ang bawat isa sa kanila, 10 tadyang. At 5 daliri. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Nanay at tatay ay susuporta sa iyo. Kung hindi ka lilingon, tutulungan kitang lumingon. Songya. Matagal ka nang namuhay dito sa Rongcheng. Ang mga taga-mataas na uri ng pamilya, dapat kilala ang isa't isa, di ba? Sa mga taga-mataas na uri ng pamilya, hindi ko masasabing lahat. Pero karamihan, alam ko pa rin. Huwag mong sabihin na, magpapanggap kang taga-mataas na uri ng pamilya. Talagang katawa-tawa. Mabuti kung kilala mo sila. Pero Miss Gyu, may isang payo ako sa'yo. Kung ako ikaw, hindi ko gagalawin ang upuan ito kung talagang mailipat na. Ikaw at ang iyong ina, baka talaga nawala ng magandang buhay. Kalokohan. Nanangkot ka lang. Kung ito ba ay totoo, madaling patunayan. Pero pagkatapos mapatunayan, kailangan niyong para sa inyong kayabang at kamangmangan, magbayad ng nararapat na halaga. Tumahimik ka. Hindi ako basta-basta natatakot. Ang aking ama at ina, sa Rongcheng, ay ang pinakamalakas na impluensya. Ikaw, isang lalaki, at ang babaeng ito kapag nagkutsabahan sa kasamaan. Dapat matagal mo nang naisip.
hindi kayo magkakaroon ng magandang Tama na yan. Mahirap kumbinsihin ang mabuting salita, mapapahamak na kaluluwa. Sumpa, ikaw ang dapat mamatay, di ba? Tuning, kasama ang isang masamang lalaki. Nagpapakitang gilas dito, ang pintuan ng impyerno. Matagal nang nakabukas para sa inyong dalawa. Tuning. Kahit gaano ka pa hindi makontento, wala rin itong silbi. Ang mga nasa ibaba, hindi kailanman maiintindihan ang kapangyarihan ng mga nasa itaas. Posible kaya na kayo ang malapit ng Vice President Go, isang tao na may malaking kapangyarihan, sa harap ni Onsong. Maglakas loob na magsalita ng ganyan. Namuno ako sa Rongsheng mahigit 30 taon. Ito ang unang beses na may isang nagsabing malapit na akong Ngayon, babaliin ko ang mga binti ninyong dalawa upang maging kayo'y isang pares ng magkasintahang isinumpa. Tingnan natin, sino ang mga ngahas humarang. Mga binti lang, ang mga taong tulad nila, dapat habang buhay, patalsikin sa lupain, huwag dumihan ang lupain ng bansa. O kaya, ihagis sa dagat para pakainin ang mga pete para hindi masayang ang hangin. Magaling ang sinabi mo, maliit na babae. Ibaling mo ang upuan. Huwag ka nang magtago. Hayaan mong makita ko ang iyo. Masamang anyo, gaano ito nakakagawa ng pagkasuklam at pagkahilo. Tama. Nalakas loob mong utusan ang iyo, kabit na saktan ako. Uunahin ko munang ayusin ka, tapos siya naman. Walang makakatakas sa inyo. At Manager Leo, nalakas loob mong ipagawa sa akin na humingi ng tawad sa kanila. Hindi ka rin makakatakas. Ano? Liu Guangyuan, pinapahingi mo ng tawad sa kanila? Oo, Maria. Hindi ko rin maintindihan ang kanilang pag-iisip. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako pumayag. CJ, dahil igigit nyo ang pagpapatiwaka, tutulungan ko kayo. Siguradong kilala ka ni Songya. Kaya hayaan mo muna silang makita ng malinaw ang iyong tunay na pagkatao. Pero, kailangan mo itong itago ng maayos. Kung hindi magiging maganda ang palabas. Sigurado. Kilala ko ba sila? Ma, palagi silang umaarte ng ganyan. Hindi ka pa ba nagmamadali? Sabihin mo lang na nandyan sila, nagpapanggap na may kakaiba, kahit naging ganito na, ano naman? Enlok Song. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ba ito ang kasal kay President? Ma, hindi mo kailangang banggitin si President Go. Alam ko, nagkasala siya kay President Go. Ma, ikaw na ang kumilos. Parang nakaganti ka na rin kay President Go. Baka nga, gantimpalaan ka pa ni President Go. Tuning. Ipagpapatuloy mo pa ba ang maling landas? Sa ganitong sitwasyon, hindi ako mag-aatubiling bigyan ka ng daan palabas. Sandali, kung talagang personal na darating si President Go. Ikaw, kasama ang lalaking ito, lumuhad at yumuko kay President Go, tapat na umamin ng pagkakamali. Kung si President Go ay mapagbigay, maaaring patawarin ka niya. Sa hinaharap, hindi kayo mawawalan ng lugar na paglalagyan. Sa tingin ko hindi ko pa kailangang mag-alala kung paano magmakaawa kay President Liu. Sa halip kayo naman, dapat mag-alala tungkol sa kung paano magmakaawa kay Miss Chu. Ikaw, Anak, huwag mo na silang pilitin. Kung mas malayo sila sa atin, mas ligtas tayo. Paano kung magalit si President Go? Ikaw na malas. Hindi mo ba nakita si Madam na nakatayo pa rin dito? Paano ka makaupo lang? Babae, bilisan mo at bumaba. Tigil. Ma, ang ganitong palaboy na clown, hindi mo na kailangang gawin mismo, di ba? Ibigay mo na sa akin. Kayo, aso at babae, tingnan ninyo kung paano ninyo napagalit ang aking ina. Nanginginig ang buong katawan. Bakit kayo nakatunganga? Hindi ba kayo nagmamadali? Dakpin ang pares ng aso at babae na ito, para hindi sila nakakabuisit dito. Miss Liu, baka ang iyong ina ay nanginginig sa takot. Sa halip na galit, Matatakot ang aking ina. Ang aking ina ay mayroong ang Go Group na sumusuporta sa kanya, bukod kay President Go. Sa Rongcheng na ito, talagang walang sino mang makapagpapakatakot sa aking ina. Hindi ka. Ang babaeng ito sa tabi mo, lalo na siya. Sabi mo, ano ang kinatatakutan ng aking ina? Nakakatawa. Sa ganitong sitwasyon, nagpapanggap ka pa rin na baliw at hangal dito. Tuning. Sana sa hinaharap maintindihan mo. Ang tunay na makapangyarihan, ang kanilang mga paraan, ang magdedetermina ng iyong buhay at kamatayan. Ma, ang ilang taong ito, hindi nakikinig sa akin. Bilisan mo at Aipa, ipaayos ang dalawang mababang uri na ito. CJ, ako ang aayos sa kanila. Bulag ka. Ma, mali ba ang nabugbog mo? Ang dapat bugbugin ay ang masamang babae at ang masamang lalaki. Paano mo nagawang saktan ako? Masamang anak. Nakagawa ka ng malaking gulo, alam mo ba? Si Chuning at ang masamang lalaki ang nakagawa ng gulo, hindi ako.
Bilisan mong lumuhod at humingi ng tawad sa kanila. Hihingiin mo pa akong humingi ng tawad sa kanila at lumuhod sa kanila. Baka ikaw, nasa ilalim ng kanilang masamang salamangka. Madam, si Kiao Kiao ay marangal at mahalaga. Paano siya makakapagbigay sa pares na masasamang lalaki at babae ng pagluhod kahit pa talagang lumuhod si Kiao Kiao? Paano sila magiging karapat-dapat? Tumahimik ka. Anong karapatan mong magsalita? Alam mo ba kung sino si Miss Chu? Ano ang kanyang estado? Mas marangal pa ba kaysa sa akin? Siya ang panganay na babae ng pamilyang Chu sa Rongshe at ng Gu Group, ang kasintahan ni President Gu sa loob ng 5 taon. Kapag naging Madam Gu na siya, sa isang salita lang niya, kami na mag-ina ay hindi na makakapasok sa pintuan ng pamilya. Miss Chu, si Kiao Kiao ay baguhan pa lang dito. May kaunting hindi pagkakaunawaan. Patawarin niyo po si Kiao. Patawarin niyo po si Miss Chu. Ang malas na babaeng ito ay anak pala ng pinakamayamang tao sa syudad. Ma, hindi ko rin po alam. Hindi lang siya ang anak ng pinakamayamang tao sa syudad, kundi siya rin ang kasintahan ni President Go ng Go Corporation. Sila ang mga taong nasa tuktok ng piramide, ang mga taong dapat nating handgon. Ma, niloloko mo ako, di ba? Siya ay isang mahirap na nagmamaneho lang ng pedicab. Paano siya magiging anak ng pamilya Chu? At kasintahan pa ni Kuya si Yuan. Duruging anak, sa ganitong sitwasyon, nagsasalita ka pa ng masasakit. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Si Miss Chu nga po ito, at ang kasama niya ay... Siya ang kasintahan ni President. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Hindi mo ako pinagsalita. Hindi mo na kailangang sabihin kung sino ang kasama niya. Siya ang nagbayad para umarte lang. Songya, hindi ka pa nga nakakapasok sa Gu Corporation, pero may ugali ka na agad na para ikaw ang may-ari. Kapag nakapasok ka na sa Gu Corporation, baka pati si Yuan Gu ay magbibigay daan sa iyo. Hindi po, hindi po. Xiaoning, paulit-ulit mong sinasabi na gusto mong magpakasal sa akin. Bakit mo tinatago ang iyong pagkatao? Kung sinabi mo lang sana noon, ako, paulit-ulit mong sinasabi na gusto mong magpakasal sa akin. Bakit mo tinatago ang iyong pagkatao? Bakit? Ayos ka lang ba? Mukhang na-aksidente ang pedicab mo. Ang pedicab ko, Oo, nasa baba lang. ang trabahong ito, hindi ba ikaw ang nag-ayos nito para sa akin? Liksing yun, ang pondo mo para sa pananaliksi, ang pagsumite ng patent. Alin dyan ang hindi ko personal na ginawa, akala ko lang ay may mataas kang pride. Hindi ko akalain na napakawalang hiya. Mabuti na lang at itinago ko ang aking pagkatao. Kung hindi ko makikita ang tunay mong habang buhay. Kung kaya kong ipasa ang patent at maaprubahan ng maayos, kaya ko rin itong ipatigil. Sayang. Kung wala ang suporta ng Gu Corporation, ikaw, ang patent na ito ay mananatili lang dyan. Siya Oning, nakikiusap ako sa iyo. Alang-alang sa pagmamahala ninyo Nixing yun, huwag mong gawin ito. Kung alam mo lang sana noon pa, bakit mo ginawa iyon? Walang silbi. Ang pagmamakaawa mo. Kailan ba naging iyo ang Go Corporation para magpasya ka? Magandang araw, Vice President Lao Gu, huwag kang padalos-dalos. Si Miss Chu po ang kasintahan ni President Gu. 5 taon niyang hinintay kahit na Gu family tayo. Si President Gu ang sentro ng buong Gu family. Kung magagalit mo si Miss Chu, hahanapin niya. Iyon. Huwag kang matakot, nandito ako. Miss Chu, anunsyo ni President Go 1 oras na ang nakalipas. Naitigil ang paghahanap sa iyo. Sa tingin ko, siguro ay sumuko na siya sa alyansa sa pamilyang Chu. Iyon ay dahil nahanap ko na siya. Talaga? Opo. Kung ganoon nga, si Miss Chu ay ang paborito ng pamilyang Chu. Totoo ngang anak siya ng pamilyang Chu. Pero ang Go family namin ay hindi takot sa pamilyang Chu nila. Sinabi lang ni Miss Chu kanina na tinanggihan niya ang patent deal ni Mr. Lee. Hindi iyan ang huli. Ang Go Corporation ay laging naghahanap ng mga mahuhusay na talento. Lalo na si President Go, simula nang umupo siya sa pwesto. Palagi siyang nagpo-promote ng mga batang may kakayahan. Tulad ni Mr. Lee. Nasa akademya, sa murang edad ay mayroon ng ganitong galing. Siguradong lubos siyang nagustuhan ni President Go. Inanunsyo pa nga niya na personal siyang pupunta sa lugar. Hindi lang siya makikipagtulungan sa Go Corporation, kundi maaari pa siyang maging investment target ng Go Corporation. Anak, narinig mo ba? Maaari ka na namang makipagtulungan sa Go Corporation.
Pagkatapos, kapag pinakasalan mo si Chow Kiao, ang pamilya Lee ay makakatayo na ulit ng matatag sa syudad. Bakit? Miss Chu, mayroon ka pa bang ibang gustong sabihin? Ang Go Corporation, hindi ako ang dapat magdikta. Uy, may gusto ka bang sabihin? Sino ito? Pa. Ito ang kalaguyo ni Chuning. Ano? Bago pa man opisyal na inanunsyo ni President Go ang pagkakansela ng kasal. Naglakas loob kang magdala ng ibang lalaki sa Go Corporation para gumawa ng gulo? Ang lakas ng loob mo. President Go, kahit na si Chuning, ay anak ng pinakamayamang tao sa syudad. Sa mga taon niya sa aming bahay, marami siyang nilandi sa labas. Tama lang na hindi siya pinakasalan ni President. Iyon ang tama. Ma, huwag ka nang magsalita. Ano ang kinakatakutan? Nagalit na rin naman natin si Chuning. Ngayon, nasa panig tayo ng Go Corporation. Basta protektahan tayo ng Go Corporation. Ano ang magagawa niya sa akin? Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, kahit na ikaw pa ang anak ng pamilya Chu, hindi ka makakatakas ng ganoon kadali. Vice President, napakalakas ng iyong kapangyarihan. Kaya, ano ang gusto ninyong gawin ngayon? Ako ba ang haharapin ninyo? O ang pamilya Chu? Ngayon, alisin mo ang lalaking ito sa sarili mong mga kamay. O maghintay ka na. Ang pamilya Chu ninyo ay mawala sa syudad at mabura ang pangalan. Maglakas loob ka. Ang apat na malalaking pamilya sa syudad na nagmana ng daan-daang taon. Ang pamilya Chu ay umunlad sa syudad dahil sa suporta ng pamilya Liu. Umunlad sila at walang pigil ang kanilang yaman. Ngayon, panahon na para magbayad sila. Ako ang pinuno ng pamilya Zhou, isa sa apat na malalaking pamilya sa syudad. Nais kong makipagtulungan kay Emergu para pabagsakin ang pamilya Chu. Kinakatawan ko, ang pamilya Shu, isa sa apat na malalaking pamilya sa syudad. Para kay Mr. Go, susunod kami sa kanyang yapak. Ang pamilya Zhang ay handa ring sumunod kay Mr. Go at putulin ang daan ng pamilya Chu. Kahanga-hanga. Mahusay. Binibining Chu. Ngayon, formal akong nagpo-propose sa'yo. Maaari ko bang itanong, gusto mo bang pakasal sa akin? Huwag mong subukan. Kung sasagutin mo siya, ang bagay na ito ay hindi na mababawi pa. Ang pamilya Chu ay tiyak na babagsak ngayon. Ngayon, ang pamilya Chu ay babagsak. Ngayon, ang pamilya Chu ay babagsak. Poprotektahan mo ako, di ba? Huwag kang mag-alala, hanggat nandito. Walang sinuman ang maglalakas loob na saktan ka, o ang pamilya Chu. Walang hiya. Tingnan ninyo, lumabas na ang tunay niyang kulay, di ba? Habang may engagement kay Ginoong Go, naglakas loob pa siyang lamandi sa anak ko. Mabuti na lang at ang anak ko ay nakita ang tunay niyang pagkatao. Ginoong Go, hindi na dapat manatili ang pamilya Chu. Tatay, lahat ng sinabi ni Tita Lin ay tama. Pakisabi kay Ginoong Go na ayusin na ang pamilya Chu. Dumating na ang konvoy ni Ginoong Liu. Dali, lumabas kayo at salubungin siya. Mamaya ko na kayo aasikasuhin. Ginoong Go, magandang araw po. Ginoong Go, gusto niyo po bang hulihin ko silang lahat? Marunong ka naman pala, ngunit, huwag mong ibunyag ang aking pagkatao. Ipahayag nyo, bukas sa Grand Hotel Chance gaganapin ang Denyun Banquet. Imbitado ang mga kilalang tao sa buong mundo. Ang mga makapangyarihang pamilya sa lungsod ng Rong ay dapat dumalo. Opo. Tara na, napagod ka na siguro sa panonood ng palabas. Umuwi ka muna at magpahinga. Inaasahan ko ang iyong bukas na nakamamanghang pagpapakita. Hayaan silang isipin na nasa tuktok na sila at pagkatapos ay babagsak sa pinakamababa. Ang iyong mga paraan ay talagang tulad ng dati nakakagawa na paghanga. Ito ang unang beses na narinig kitang nagsabi na gusto mo ako. Ang sinasabi ko ay ang iyong mga paraan. Kung I round off, gusto mo ako. Tara na, maya-maya ang mga walang utak na iyon ay babalik na naman. Nasaan po si Ginoong Go? Hindi ba't kara-rating lang ni Ginoong Go? Hindi na kailangang marami pang sabihin. Ang mga susunod na bagay ay ipinagkatiwala ko na kay Manager Liu. Opo. Sinabi po ni Ginoong Go na lahat ng susunod ay ayon sa arrangement ni Manager Leo.
Tito, anong nangyayari dito? Nasaan ang masamang lalaking iyon at ang babaeng walang hiya mula sa pamilya Chu? Umalis na po sila. Ang mga taong ito ay talagang walang alam sa kanilang ikapapahamak. Ano? Paano mo sila pinayagang umalis? Ito po ang kagustuhan ni Ginoong Go. Ano pa po ang sinabi ni Ginoong Go? Sinabi po ni Ginoong Go, bukas sa Grand Hotel Tayengzai, gaganapin ng Dengyan Banquet. Kinakailangan na kayong lahat ay dumalo. Napakagaling. Alam ko na. Gusto tiyak ni Ginoong Go na tipunin ang lahat ng puwersa sa lungsod ng Rome upang bigyan ng leksyon ng pamilya Chu at samantalahin ng pagkakataon upang magdaos ng seremonya ng pagdiriwang para kay Ginoong Lee. Anak, tingnan, mas marami pa ang asin na nakain ng nanay mo kaysa sa kanin na nakain ni Chuni. Hindi ba't sinabi ko na hindi siya karapat-dapat sa... Lola, dumating na po ka. Ina, Huwag mo akong tawaging ina, hindi ko kayang tanggapin. Dumating ako ngayon, upang sabihin sa inyong lahat, na palalayasin ko si Chuni. Mula sa pamilya Chu. ano? Oo. Iyan ang narinig mo. Itatapon ko si Chuning mula sa pamilya Chu. Ina, hindi ako sang-ayon. Hindi ka sang-ayon? Bilang miyembro ng pamilya Chu, hindi pagsunod sa nakaayos na kasal ng pamilya at pagtakas ng 5 taon. Kanina lang, may balita mula sa loob ng View Group na si Chuning ay naglalaro sa labas at nahuli ni Ginoong View. Ang pagkakansela ng kasal ay mangyayari rin sa kalaunan. Kapatid, hipag. Hindi ninyo mahusay na napalaki ang inyong anak. At napahamak pa ang buong pamilya Chu. Ngayon, kailangan nating agad na makipaghiwalay kay Chuni. Kung hindi kakayanin ng pamilya Chu ang galit ng group. Tata, kung magtataboy ka ng anak mo, makikipag-divorce ako. Huwag kang mag-alala. Paano ko matitiis na paalisin ang aking anak? Pupunta na ako para ihanda ang mga regalo sa kasal. Binibining Chu, magkikita tayo mamayang gabi. Pakiusap, magmaneho po kayo ng mas mabilis. Sige. Tatay, nanay, 5 taon na. Sa wakas ay makikita ko na kayo. Makikipag-divorce ako. Itaboy ninyo ang masamang babaeng ito. At ang malas na anak niya. At itapon silang lahat mula sa pamilya Chu. Sa dami ng taon na narito ako sa pamilya Chu, isa lang ang naipanganak mong anak na lugi. Wala ka pang anak na lalaki. At nagmamayabang ka pa. Ina, paano mo magagawang saktan si Qingyu? Mukhang ako ay talagang hindi na mahalaga. Nangangahas kang sumagot sa akin. Hindi ka anak na makadiyos. Ina, dahil hindi sila sang-ayon, gawin na lang natin ang napag-usapan natin. Kuya. Ito ang kasunduan sa paglilipat ng shares ng Chu Group. Hindi naman sa kami ay walang puso. Ang Chu Group ay nakarating sa ganitong posisyon ngayon na talagang hindi madali. Ganito. Kung pipirmahan ninyo ang kasunduang ito, bibigyan namin kayo ng pera, at pagkatapos, ipapahayag ng Chu Corporation sa publiko na naputol na ang relasyon sa inyong pamilya. Sa ganitong paraan, ang pundasyon ng Chu Corporation ay masasagip. Tama po ba, ina? Noong ibinigay sa akin ng pamilya Chu. Ito ay maliit na lugar lamang. Mula sa kumpanyang may ilang daang empleyado, ginawa kong Chu Corporation. Ang kumpanyang may 10,000 empleyado. Lahat ito ay bunga ng aking pagsisikap. Bakit ko ito ibibigay sa inyo? Dahil ka nagkaanak ng masamang babae. O dahil sa kapal ng mukha ninyo. Hayaan mong tingnan kita, anak. Ayos ka lang ba? Mabuti na umuwi ka na. Buti umuwi ka na. Tatay, nanay, naghirap kayo nitong mga nakaraang taon. Simula ngayon, mananatili ako sa inyong tabi. Aalagaan ko kayong mabuti. Manatili sa tabi ng mga magulang. Hindi mo ba iniisip na huli na? Nga, Ningning, nagdulot ka ng kapahamakan sa pamilya Chu. Ang group kasama ang 3 iba pang malalaking pamilya ay nagbanta na pahinain ang pamilya Chu at hindi mo lang ito papansinin. Ang Chu ay pinaghirapan ng aking ama. Kailangan ko pa bang ipaalala sa inyo ang mga gastos ninyo, tito, tita, at lola? Sa mga nakaraang taon, lahat ay binayaran ng aking ama. Hindi pa man humihina ang pamilya Chu, hindi na kayo mapakali. Hindi ba sobra na ito? Ikaw na bata ka, ang ama mo ay mabait sa akin. Hindi ba dapat lang? Sila... Parang baby pa rin. Kung aasa sa inyo, dapat sa inyo na lang, hindi sa aking ama. Bakit sa aking ama pa? Matalas ang iyong dila. Hindi ako makikipagtalo sa iyo. Hintayin mo na lang ang mga tagago na magparusas. Malamang ay madidismaya kayo. Si Gusiyuan ay hindi lang ako paparusahan, kundi magdadala pa siya ng mga regalo mamaya. Ning, totoo ba ang sinasabi mo? Hindi na talaga nagtatanim ng sama ng loob si Gus. Opo, tatay, nanay, tinanggap ko na ang proposal ni Gusiyuan. Ning, huwag ka nang magsinungaling.
Ang aming network ng impormasyon, ako at ang iyong tito, ay ang pinakamalapit kay Vice President Go. Covered in previous line. Ginagawa mo lang ito para mapagbigyan kami. Sinabi mo lang yan, tama ba? Aba, natuto ka na ring magsinungaling. Yilin, isang tanong lang sa iyo. Paalisin mo si Chuning sa pamilya Chu o umalis ka na lang sa pamilya Chu? Pumili ka, tatay. Hindi ako pipili. Hindi ka pwedeng pumili. May inihanda na ako. Lumabas ka. Talaga namang naglabas ng malaking halaga ang ating family head. Naghanda ng 3 malalaking regalo para kay Miss Chu. Talagang ang nagmamahalan sila. Limitado ang aking pasensya. Sobra na kayo. Tumahimik ka, ikaw ang bastos. Dati, dahil sa kasal nyo ni Gus, binigyan ka namin ng konsiderasyon. Covered in previous line. Ano, akala nyo ba madali kaming pasunuri? Dahil pamilya tayo, ayaw naming gumamit ng dahas. Covered in previous line. Kayo talaga, mas mabuti pang pirmahan nyo na lang. Kung hindi, Bitawan. Bitawan mo sila. Mga tao ba kayo? Si Ningning ay inyong pamangkin. Kapag mayaman, maraming kamag-anak. Kapag mahirap, walang kaibigan. Malapit na kayong mawalan ng kapangyarihan. Wala akong mga kamag-anak na tulad ninyo. Kuya, pirmahan mo na. May kasiyahan sa pamilya Chu. Binabati namin ang family head ng pamilya Chu, Ginoong Chu Yilin, sa kanyang anak na babae na ikakasal. Nagbibigay ito ng liwanag sa buong silid. Kasiyahan sa pagpapakasal ng anak na babae. Sa ganitong panahon, sino pa ang magpapakasal kay Chuning? mukhang magaling kang umarte. Hindi ito mukhang ordinaryong pamilya. Bilisan mong alamin, hindi pa ba tuluyang naputol ang kasal nila sa Go Group? Nasaan ang family head ng pamilya Chu? Ako nga. Ang pamilya Chu ay may anak na babae, mabait at mapagbigay, mahinahon at tapat, maganda ang pag-uugali at kaakit-akit. Nang ang aming family head ay handa ng mag-asawa, dapat pumili ng isang marangal na babae. Si Chuning ng pamilya Chu ang kanyang nagustuhan. Sila ay nagkasundo, sila ay itinadhana, kaya't nagpadala kami ng 3 handog na regalo. Pumili ng magandang araw para sa kasal. Sigurado ba ang balita mo? Oo naman, mamayang gabi sa Dendian Banquet, ang pamilya Chu ay haharap sa malaking problema. Kung gayon, bakit may nag-propose? Hindi kaya yung masamang lalaki. Masamang lalaki. Ningning, ano ba talaga ang nangyayari? Sino ang nag-propose sa'yo? Hindi na kailangang itanong, alam ko na ang lahat. Ano na? Ang dumating para mag-propose sa anak mo ay isang masamang lalaki mula sa nightclub, isang masamang lalaki mula sa labas. Huwag kang bastos sa pinuno ng pamilya. Ang galing umarte, siguradong malaki ang nagastos ng lalaking iyon, di ba? Bie, ipaliwanag mo nga. Tatay, nanay, si Ginoong Santos po ang nag-propose sa akin. Huwag po kayong mag-alala, totoo po ang sinasabi ko. Hahaha, ang lakas ng loob mong magsinungaling, Gusto mo bang ang pamilya Reyes ay mas mabilis mamatay, di ba? Si Ginoong Santos magbibigay sa'yo ng handog sa kasal. Napanaginipan mo lang yan, di ba? Sa tingin ko, takot na siya. Ang pinuno ng aming pamilya ay walang iba kundi ang pinuno ng Grupo Santos, si Ginoong Santos. Tingnan natin kung gaano kayo katagal magpapanggap. Hindi ba sinabi na, galing ka sa Grupo Santos para mag-propose? Hindi naman siguro ang mga tao ng Grupo Santos ay magbibigay ng mga basura. Halika, tingnan ko kung ano ang mga handog sa kasal na dinala ninyo. Hindi naman siguro galing sa basurahan ang mga yan, di ba? Hahaha. Kung gayon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo. Binibining Bea, Ginang Santos. Ito ang unang handog sa kasal. Ang pangalan nito ay pagkain. Mukhang malaki ang dati. Isang bote ng alak pala. 2 bote lang naman ng ordinaryong alak. Kumusta? Tama ba ang hinala ko? Talagang ang kinuha lang yan, mula sa basurahan. Kamalas-malasan. Ang pag-inom ng ganitong alak ay parang pag-inom ng lason. Hindi ba kayo natatakot na magka-problema sa kalusugan? Kung gayon, kulang ang inyong kaalaman. Hindi kaya ito ay Han Emperor Maotai? Magaling ang panlasa ni Guzong. Ang aming family head, narinig na gusto ninyo ng magandang alak, kaya't naglaan siya ng malaking halaga mula sa isang pribadong kolektor para bumili ng 2 bote ng pinakamagandang alak. Sana ay magustuhan ninyo. Tatay, napakahalaga ba ng alak na ito? Oo. Ang alak na ito, noong mga nakaraang taon sa stock market, ang presyo nito ay umabot ng 10-10 milyon. Ngayon, wala na itong presyo sa merkado. Magpatuloy ka lang sa pagyayabang. Mautay, bakit hindi mo sabihin, ginawa ito ni Taishang Laojo? Makitid ang iyong pananaw. Kung gayon, ang pangalawang regalo. Ang pangalawang regalo ay ang isang pribadong eroplano. Ito ang sertipiko ng pagpaparehistro. Maaari ninyo itong ilipat anumang oras. Ang pribadong eroplanong ito ay ginawa para sa prinsipe ng Dubai. Ang pinuno ng aming pamilya ay gumastos ng mas malaki para makuha muna ang order.
At ito ay espesyal na ibinibigay kay MS Chu at sa kanyang asawa. Sana ay maging madali ang inyong paglalak. Totoo ba ang sertipikong ito? Nanay, hindi ka naniniwala, di ba? Ang sertipiko ay mabibili lang ng ilang 10 piso. At saka, sino ang magbibigay sa kanila ng pribadong eroplano? Tama ka dyan. Kahit ang mga ordinaryong mayayaman ay hindi kayang magbigay nito. At saka, yung masamang lalaking iyon ay nagpanggap pang si Mr. Go. Mr. Go, ayon sa inyong utos, ang mga kilalang international designer ay nakahanda na lahat. Hindi na ako makapaghintay na ipahayag sa buong mundo ang aming balitang kasal. Gaano pa katagal bago makarating sa pamilya Chu? Mga 10 minuto pa. Ang bigay kaya ay handa na. Sa pagkakataong ito, hindi na makakaurong si Chuning. MMHMM. Kung gayon, pasalamatan mo na si Gusyuan para sa akin. Napakabigat ng regalong ito. Miss Chu, pag-usapan natin pagkatapos mong makita ang ikatlong regalo. Ningning, hindi ba ito yung nawala mo noong bata ka pa? Na piraso. Anong ginagawa mo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, salamat sa iyo. Gusto kong maging isang mandirigmang tulad ni Wang Ro na tumutulong sa mga naapi. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Si Yuan. Siya ba yung mula sa pamilya Chu na nanakit sa iyo? Hindi po, nanay, sino siya? Siya ay si Chuning. Chuning, naaalala na kita. Kaya pala siya pala yung batang lalaki noon. Naaalala pa niya ako. Siya, ito pala talaga siya. Nais naming batiin si Miss Chu at ang Pangulo ng isang perpektong pag-iibigan at isang masayang pagsasama. Nais naming batiin si Miss Chu at ang Pangulo ng isang perpektong pag-iibigan at isang masayang pagsasama. Hindi kayo talaga naniwala, di ba? Ito lang naman si Chuning at ang masamang lalaki nagkukunwari lang. Kung totoo man o hindi, basta't masaya si Ningning, okay na. Oo. Kung ganoon nga, pirmahan mo na ito. Putulin natin ang ating relasyon. Ayaw naming madamay pa kami. Hindi ko pipirmahan ang sulat na ito. Hindi kayo welcome sa aming tahanan. Lumabas na kayo. Nakalaban mo pa ang iyong lola. Mula ngayon, gaya ng gusto ninyo. Putulin natin ang ating relasyon. Kayo ay hindi na rin mga kamag-anak ng aming pamilya. At saka, lahat ng pag-aari ng Chu Corp ay pinaghirapan ng aking ama. Hindi kayo karapat-dapat na kunin. Mga tauhan, paalisin ninyo sila. Hoy, bitawan mo ako. Ikaw, bitawan mo ako. Napakalaki ng kapahamakan sa ating pamilya. Nanay, anong gagawin natin? Siguradong hindi kami pababayaan ng pamilya Go sa amin. Ngayong araw, ang Gu Corp ay magdaraos ng Denyon Banquet. Pumunta tayo doon. Ipapaalam natin doon na putulin natin ang ating relasyon sa kanila. Makikipag-alyansa tayo sa ibang mga pamilya para tuluyan silang durugin. Baka sakali, mapatawad tayo ng Gu Corp. Sige. Bilang isang matandang babae, mayroon akong personal na ugnayan sa matatanda ng pamilya Go. Hindi nila ako matatanggihan. Bukas, ipapakita natin sa kanila. Tara na. Bakit sila nandito? Si Gu Siyuan ng Go Group ay narito para bumisita. Magandang araw po, Pangulo. Si Gu Xuan ay bumabati sa inyo, Tio at Cha. Talaga nga ikaw pala. Tatay, sinabi ko na sa inyo, hindi ako nagsisinungaling. Ang Denyon Banquet bukas ay espesyal na inihanda ko para kay ninyo. Gusto kong ipaalam sa buong mundo na si Gu Xuan ay magpapakasal kay Chuning. Xing Yun, kapatid. MMHMM. Mula ngayon, makikilala ka sa buong mundo.
Sa panahong iyon, baka pagsisihan ng husto ni Chuni. Kung ano ang mangyari sa kanya ay hindi ko problema. Ang pinakamamahal ko ay ikaw. Kiao Kiao, maraming salamat sa iyo. Dahil sa iyo, ang malas na si Chuni ay napalaya sa ating tahanan. Kung hindi, siguradong madadamay ang ating pamilya dahil sa kanya. Ang malaking handog ngayon na napakalaki ng pagdiriwang ay nagpapakita kung gaano kahalaga si Ingrid Gukaixingyun. Ang pagpapahalaga sa hinaharap ang ating pamilyang Lee ay makakasama na sa mga kilalang tao sa Rongsheng. Miss Chuo, sinabi ng Pangulo na mauuna siya sa pag-aayos ng handog. Una ko kayong ihahatid sa loob. Chuning, naglakas loob ka pang pumunta dito. Chuning, ikaw na masamang babae. Malaki nga ang iyong kakayahan. Wala ka na bang kahihiyan? Kahapon, nakipag-ugnayan ka sa isa. Ngayon, iba na naman ang kasama mo. Pakiusap, maging magalang kay Miss Chu. Igalang ninyo siya. PWE. Malapit nang mawala ang pamilya Chu sa Rongcheng. Igalang ko siya. Karapat dapat ba siya? Chuning. Siguro, hindi ka pa rin sumusuko. Iniisip mong gamitin ang iyong kagandahan para sa huling pag-asa. Sasabihin ko sa iyo, isang malaking ilusyon. Sinasabi ko sa inyong tatlo, hindi ba kayo nakainom ng gamot? O baka naman sobra ang nainom ninyo? Hindi. Hindi siguro mali ang gamot na nainom. Baka lang nasobrahan kayo sa pagkain. Saan kayo kumain ng ganito? Sa banyo, ang baho ng bibig ninyo. Ikaw. Kahit gaano kaganda ang balat, hindi nito matatago ang iyo kahindik-hindik na pag-uugali. Mas mabuti pa rin iyon kaysa sa inyong tatlo na walang kagandahan at walang pag-ugali. Huwag kang humarang sa daan. Umalis ka. Nakalaban ka pa rin. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Simula nang lumabas ang balita ng iyong pagkakansela ng kasal, at ang tatlong iba pang malalaking pamilya ay nagdala ng mga dalagang mula sa kanilang mga pamilya sa pagtitipon para personal na makapili si Mr. Go. Wala ka ng pag-asa. Miss Go, halika, ipakikilala ko kayo. Ito naman ay ang babaeng pinalayas ng ating pamilya, itinapon palabas. Na malapit na moalan ng tirahan ang panganay na anak ng pamilya Chu. Si Chuni. Nakakalungkot, naiinggit ang langit sa kagandahan. Tara na, mga kapatid, huwag na tayong makipag-usap sa isa taong tapos na. Tara na, nakita mo ba? Nakita ko. Hindi ko akalain na ang iyong ama ay napakahusay pala sa pag-aayos ng mga relasyon. Mga tauhan, paalisin ninyo siya. Huwag ninyong hayaang makapasok. Sino ang mangangahas? Sino ka ba? Steward Chen, pasensya na po. Hindi po kilala ng aking anak ang inyong pangalan. Steward Chen. Siya ba ang butler ng pamilyang Santos? Huwag kang walang galang. Vice President Santos, si Miss Bea ang pinuno ng aming pamilya. Siya ay personal na inanyayahan. Maaari po bang makiraan? Dadalhin ko po si Miss Bea sa loob. Bakit si Presidente Paulo siya inanyayahan? Hindi ito nakakapagtaka. Ang estilo ni Presidente Paulo ay palaging ganito. Gusto niyang gawing mataas sa ulap, tapos bigla mahulog sa kailaliman. Ang pag-anyaya sa kanila ngayon ay para maglabas ng sama ng loob, di ba? Ang iyong lolo at lola ay darating. Ngayong araw, kailangan mong magpakita ng maayos. Tatay, huwag kang mag-alala. Tatay, huwag kang mag-alala. Hindi ko inaasahan na ang isang salita mula sa maraming taon ay talagang magkakatotoo. Ganito pala kagusto ni Marco, ang batang babae ng pamilyang Reyes. Sa wakas ay napangasawa niya. Batang pasaway. Ang pagpapaalam sa amin ng ganito kalate ay nagdulot sa akin na hindi ko agad para sa batang babae na ito na si Bea makapaghanda ng regalo. Lolo Go. Lola Go. Kayo rin ba ay dumalo sa handaan? Tuloy po kayo. Ate, sabihin mo nga. Itong sining na bata, dahil sa ginawa niya, ang relasyon ng ating dalawang pamilya ay nasa isang awkward na sitwasyon. Mabait naman si Ning Ay nako. Huwag mo na siyang ipagtanggol pa. Alam ko na, itong handaan ngayon, si Sir Go. Target niya ang Cho Corporation. Nagdesisyon na kami. Kami at ang pamilya ni Ni ay putol na ang relasyon. Putol na ang relasyon. Tama. Hindi na kami pamilya sa kanila. Pakiusap po, tulungan nyo kami. Kausapin nyo po si Sir Gyu. Para sa amin. Para palayain kami ni Sir Gyu. Dahil wala na kayong relasyon kay Ning, hindi na kayo imbitado sa handaan ngayon. Maaari na kayong umuwi. Walang problema. Maraming salamat po. Siguradong may narinig silang chismis. Kaya gusto nilang lumayo agad.
Mga oportunista. Pag-uwi, sabihin mo sa manugang ko. Lumayo sa kanila. Ang ganda ng suot mo. Gusto mo bang mamatay? Nanay, si Bea ay mag-aanunsyo ngayong araw ng balita ng engagement nila ni Marco. Kayo, Huwag kayong magbiro, kakakilala lang namin. Kay matandang guro Paulo at Ginang Santos. Wala silang sinabi. Kami at sila ay nasabi na ang aming pamilya at ang inyong pamilya ay wala ng relasyon sa hinaharap. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming isama. Tara na. hindi ko alam kung makikita nila ang balita bukas. Kung magsisisi sila. Walang gamot sa pagsisisi sa mundong ito. Ang ganda. Tumahimik ka, ito si Bea. Napakaganda ng suot niya. Gusto ba niya makuha muli si Presidente Paulo? Huwag kang mag-alala. Ang tatlong iba pang malalaking pamilya ay handa na. Ang pamilyang Reyes na yon ay tiyak na magiging katatawanan. Binibining Bea, dito po kayo. Ako para sa araw na ito ay naghanda ng ilang taon. Hindi ko pwedeng hayaan na agawin niya ang atensyon. Sinabi ng aking ninong, kung sa pagkakataong ito ay hindi ko makuha si Presidente Paulo, hindi na niya ako aalagaan. Hoy, interesado ba kayo? Naguluhin siya. Baka mapahiya siya. Si Presidente Paulo ay saka. Titingnan tayo ng iba. Tingnan nyo, may magandang palabas na. Ang tatlong ito, sa totoo lang, ay magaganda sa kanilang paraan. Sa tingin ko, walang kasing ganda ni Binibining Bea. Ang ganda, na kayang hanapin ni Presidente Paulo ng 5 taon. Mayroon ba kayong maipapat? Bea, talaga akong humahanga sa iyo. Niloko mo si Presidente Paulo at naglakas loob ka pang pumunta. Siya ay walang nagawa kundi pumunta. Si Presidente Paulo ay personal na. Magbibigay ng leksyon sa kanya. Bakit ka nagtatagal? Oras na para ipakita sa kanya ang kulay. Tigil. Gusto mo ring sumubok? Pinapayuhan ko kayong huwag akong galitin. Bea, napakalaki ng iyong tapang. Paano mo nagawang gumawa ng gulo sa pista ng pag-angat? Dapat alam niya na malapit na ang kanyang katapusan. Gusto niyang magpakaligaya sa huling pagkakataon. Paano mo nagawang sakta ng goddaughter ni Vice President Santos? Inaapi mo ba si Vice President Santos dahil walang tao sa bahay? Ang anak ng aming pamilyang Joe ay natakot din. Binibining Bea, ikaw ba ay dapat magbigay ng paliwanag sa amin? CJ, kung gayon, bibigyan ko kayo ng paliwanag. Maaari na kayong umalis ngayon. Ikaw ay talagang nakakatawa. Isang pantasya. Hindi ako nagpakiusap. Ngayon, kaagad, lumaya sa aking paningin. Hindi kayo tinatanggap dito. Bea, alam mo ba, ang sinasabi mo, pinapalayas mo ang lahat ng sa lungsod ng Aurora, kilalang pamilya umalis. Huwag mo nang sabihin ng pistang ito na hindi mo inorganisa, kahit ikaw pa ang nag-organisa. Anong karapatan mo na humiling ng ganito? Ano? Ang pagiging sunod-sunuran kay Paolo ay hindi pa sapat. Balak mong maging sunod-sunuran sa lungsod ng Aurora. Lahat ng kilala? Rico, sinasabi ko sa iyo, sunod-sunuran, hanggang sa wala ka nang matira. Ano ang alam mo? Ang pista ng pag-angat ngayon ay espesyal na para kay Kuya Rico. Mula ngayon, si Kuya Rico ay opisyal na papasok sa mataas na lipunan. At ang inyong pamilyang Reyes ay tatanggalin sa listahan. Kung makukuha nila ang pabor ni Presidente Paulo, si Rico na ito, hindi ba siya akyat sa langit? Kaya pala tinawa, pista ng pag-angat. Bakit hindi kayo agad nagpapasalamat? Paulo, huwag mo siyang pansinin. Alam niyo ba kung sino ang kinakausap niyo, Mang Ben? Huwag kang mag-alala, alam ko ang gusto ni Presidente Paulo. Ang mga malalaking pamilyang ito ay nakatanggap ng pag-aalaga mula kay Presidente Paulo sa loob ng maraming taon. Kailangan din nilang paghatian ang mga pasanin ni Presidente Paulo. Tama, ang lahat ng naririto ay walang iba kundi mula sa lungsod ng Aurora na nakaranas ng hirap at ginhawa sa loob ng ilang dekada. Mga kilalang personalidad, malalim ang ugat, malawak ang pundasyon. Kahit ang pamilyang Reyes ay may impluensya. HMPH, pagkawasak, ay usapin lang ng salita. Tama po si Ginoong Shu. Ngayon, tiyak na puputulan natin ang kanilang daan patungo sa pag-iral. Talagang matigas ang ulo at ayaw sumunod. Kayo. Mang Ben, huwag kang magalit.
Dahil, nabanggit ninyo ang pagputol sa daan ng aking pamilyang Reyes, patungo sa pag-iral. Kung gayon, gusto kong malaman kung sino talaga ang gustong pumutol sa daan ng aking pamilyang Reyes, patungo sa pag-iral. Ang aming pamilyang Lee. Ang unang kikilos. Ang aming pamilyang Shu ay sumasang-ayon din. Ang aming pamilyang Zhou ay sumasang-ayon din. Ang aming pamilyang Zhang ay sumasang-ayon din. Ang aming pamilyang Li ay sumasang-ayon. Pamilyang Bai ay sumasang-ayon. Naaalala nyo na ba lahat? Naalala na. Masyadong marami ang mga tao. Talagang mahirap itong gawin. Kung gayon, dahil ang pamilyang Xu ang unang umatake sa akin. Simulan natin sa pamilyang Ako ang nag-uutos niyan. Tapos, wala lang. Dahil gusto ninyong putulin ang kabuhayan ng pamilya Chu, gagawin ko rin ang ginawa ninyo sa akin. Miss Chuo, gusto mo po bang sirain ang kabuhayan ng pamilya ko? Mali. Gusto kong ang pamilya Xu ay maglaho na ngayon. Kuya Xingyun. Si Chuning ba yung baliw dati pa? Ang dami mo nang sinasabing malalaking salita ngayon. Baka masyado siyang na-stress. Ang masamang babaeng yan, baka gusto na niyang mamatay agad. Ang pamilya Shuko ay matagal nang naitatag sa ilalim ko. Naging pinakamataas na pamilya sa aming lungsod sa loob ng ilang dekada. Kahit ano pang pagsubok, hindi kami bumagsak. Gusto kong makita kung paano mo kami pababagsakin. Sige, pagbibigyan kita. Na-miss mo ako. Hindi ba sabi mo tutulungan mo akong maghiganti? Ngayon, gusto kong sa loob ng 3 minuto, mabagsak ang pamilya Xu. Walang problema. Batang Cho, talagang walang alam na bata. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pundasyon ng pamilya Shuko? Hindi ito kayang burahin sa loob lang ng 3 minuto. Kahit pa si Vice President Go, baka hindi niya rin magawa. Hindi ko po magagawa. Nagkakamali po kayo. 3 minuto ay sapat na. Kung sa loob ng 3 minuto, mapabagsak mo ang pamilya Shu, ibibigay ko ng buong puso ang lahat ng ari-arian ng pamilya Zhou. Ang pamilya Zhang ko, ibibigay din namin. Ang pamilya Li, ibibigay din namin. Ang pamilya Bai, ibibigay din namin. Dahil napaka-generous ninyo lahat. Kung gayon, hindi ko natatanggihan. May problema, tagapamahala. Ilang minuto lang ang nakalipas. Tumawag ang lahat ng partners para bawiin ang kontrata. Ang stocks ng kumpanya ay malisyosong binagsak. Ano ang sinasabi mo? Ang pamilya Shu, maaaring mabaon sa pagkalugi anumang oras. Ang pamilya Shu, nalugi na. Ngayon, maaari ninyong ibigay ang lahat ng ari-arian sa akin. Bakit ko ibibigay sa'yo? Chuning. Kahit anong paraan pa ang ginamit mo kanina, sa harap ng tunay na lakas, walang magiging epekto yan. Ang pamilya Go, hindi ka hahayaang gawin ang lahat ng gusto mo. Pakiusap, Mr. Go. Ipaglaban mo kami. Pakiusap, Go Corp. Ipaglaban ninyo kami. Huwag po kayong mag-alala. Magbibigay ng hustisya ang Go Corp sa lahat. Miss Chuo, oras na po. Ang utang ninyo sa akin, lahat yan ay babawi. Ang 100 ng paa na uod, kahit patay, hindi pa rin bumabagsak. Ngayong pinagsama ng pamilya Cho ang kanilang lakas para atakihin ng pamilya Shu. Ang layunin ay para magbigay babala sa iba. Hindi tayo dapat umatras. Huwag kayong mag-alala. Kahit gaano pa kalakas ang pamilya Cho, hindi ba't susunod lang sila sa utos ni Mr. Go? Pagkatapos ng handaan, si Xingyun ang paborito ni Mr. Go. Pagdating ng panahon, ipaparinig natin ang boses natin. Kung gayon, lahat ay nakasalalay sa'yo. Lahat ay nakasalalay kay Mr. Lee. Walang problema. Mga minamahal na bisita, maligayang pagdating sa ating Dendian Banquet. Susunod, nais kong formal na ipahayag ang tema ng ating handaan ngayon. Ay, Mr. Lee, ang iyong sandali ng kasikatan ay darating na. Siya ang CEO ng Gu Corporation, Gu Siwan, na mag-aanunsyo ngayong araw, sa mahalagang araw na ito, ng kanyang kasal. Anong nangyayari? Hindi ba ang sasabihin ay tungkol sa patent collaboration ni Mr. Lee? Nakahanda na ang aking mensahe. Bigla na lang kasal. Anak, anong nangyayari? Anong nangyayari? Bakit biglang nag-anunsyo ng kasal si Mr. Go? Siguradong gusto niyang pagtawanan ng pamilya Cho. Siguradong ganito nga. Susunod, inaanyayahan natin ang pinuno ng Gu Corporation, Gu Siwan, Gu na magpakita. Bakit siya? Imposible. Hindi siya ang pinuno ng Go Corporation. Isa siyang masamang lalaki. Isang lalaking walang pinagmulan. Anong ginagawa mo? Sino ang nagpahintulot sa'yo na umakyat? Bumaba ka. Xiao Piao, anong ginagawa mo? Pa,
Siya yung lalaki ni Choning na walang pinagmulan. Nasa entablado siya. Nasaan si Mr. Go? Anong ginagawa mo? Siya si Mr. Go. Xing yun. Totoo ba yan? Hindi ko alam. Ma. Ako, nanlalambot ang mga binti ko. Masaya akong makita kayong lahat. Siyempre, may mga tao na nakilala na natin noong mga nakaraang araw. Ngayon naman, nais ko lang ipahayag ang balita ng kasal. Gusto kong sabihin sa buong mundo na natagpuan ko na ang taong pinakamamahal ko. Ang pangalawang bagay naman ay ang tulungan ng aking nobya na ipaghiganti ang mga nanakit sa kanya. Una, inaanyayahan ko ang aking magandang nobya, si Chunin, na magpakita. Ang batang si Chuning ay napakaganda. Bagay na bagay sila ni Xuan natin. Nga, ang swerte nila sa isa't isa. Mayroon ba kayong nais sabihin sa aking nobya? Kung hindi kayo magsasalita, ako na ang magsasalita. Sino kanina ang nagsabi na ibibigay ang lahat ng ari-arian? Magparehistro na kayo ngayon. Pakiusap, Mr. Go at Miss Chu. Patawarin ninyo kami. Dati, kami ay hindi nakakakilala ng tunay na halaga. Mr. Go at Miss Chu, kung mayroon kayong anumang pangangailangan, gagawin namin ang lahat para matugunan. Walang duda. Paumanhin, Miss Chu. Kasalanan namin dahil naniwala kami kay Miss Go at sa mga kasinungalingan ni Li Xingyun. Kaya nagkaroon ng ganitong malaking pagkakamali. Mr. Go. Noong una, si Miss Chu ay talagang may ibang lalaki na hindi malinaw ang relasyon. Ako ba ang tinutukoy mo? Tito, matanda ka na po, malabo na ang iyong paningin. Hindi ka na bagay magtrabaho sa Bucor. Magretiro ka na po, mga tauhan. Ihatid siya pa uwi para magpagaling. Pa, ma, tulungan niyo naman akong magsalita. Sariling gawa, hindi mabubuhay. Lolo at Lola, pakiusap. Iligtas ninyo ang aking ama. Sino ka? Pa, ma, siya ang anak namin ni Senyao. May mukha ka pang humarap. Kung hindi dahil sa'yo, na nakialam sa kasal ni Senador Yao, hindi siya mapupunta sa ganitong sitwasyon ngayon. Lahat ng ito ay bunga ng iyong mga ginawa. Si Yuan, gawin mo kung ano ang nararapat. Hindi ko sila kailanman poprotektahan. Ang masamang babae ay hindi kailanman makakapasok sa pamilya. Senyao. Chuning, masaya ka na ba ngayon? Nabaliw na ba ang babaeng yan? Dalhin niyo iyang baliw na yan. Bitawan niyo ako. Isa rin akong miyembro ng pamilyang Santos. Bitawan niyo ako. Pasensya na, ang inyong magandang pangarap ay nasira. Tracy, hindi mo naman pala balak, napakasalan ako. Palagi ka pa rin nakikipag-ugnayan kay Mr. Gomez. Siya ang iyong pinakamalaking sandigan. Talaga ba? Ryan, talagang hindi ka nagbabago. Mahilig kang ipasa ang problema sa iba. Chrissy, ikaw at si Mr. Gomez ay may kapangyarihan at impluensya. Ang anak ko ay pinaglaruan niyo lang. Ikaw, ang unang nagtaksil sa anak ko. Ngayong araw, pakawalan mo na ang anak ko. Bakit mo ako sinasaktan? Walang hiya. Nandito ka pa rin at naninirang puri sa anak ko. Ang anak naming pinakamamahal, ginamit niya lang na parang katu. Ako, gusto ko na, kayong lamunin ng buhay. Ma, huwag niyo silang hawakan, baka masaktan ang mga kamay niyo. Ryan, sa loob ng 5 taon, ang buong pamilya niyo ay buong puso kong inalagaan. Ngunit ngayon, pinaparamdam niyo sa akin na sobrang nasusuka ako. Mga tauhan. Ryan, ang iyong patent. Tayo, makakakuha pa ba tayo ng pera? Ma, nagalit natin ang pamilyang Santos at ang pamilyang Chu. Baka kailangan na nating umuwi sa probinsya at maghanap ng lugar para magtanim. Sa hinaharap, walang sino man sa bansa ang maglalakas loob na kumuha sa akin. Ano na ang gagawin natin? Ano na? Ryan.
Kasalanan mo itong masamang babae ka. Walang hiya. Nilandi mo ang anak ko. Kung hindi dahil sa iyo, matagal na siyang magiging manugang ng pamilyang Chu. Sinampal mo ako. Sinampal kita dahil ikaw ang walang hiyang masamang tao. Lalabanan kita. Tama na ang pag-aaway. Maghiwalay na tayo. PWE, manggagaway. Ryan, wala kang puso. Chrissy, kasalanan mo to. Sinira mo ang pamilya ko. Gusto kong mamatay ka. Ma, maghihintay na lang tayo dito. Sa tingin ko, malapit na sila. Ngayon, gusto kong makita ang kanilang itsura na nawawalan ng pag-asa. Ang kanilang itsura. Para malaman nila. Ang aking mga nakaraang desisyon ay tama pala. Hindi nakinig sa matanda, nasaktan sa huli. Kayo po ay, ako ang lola ni Chrissy. Congratulations. Pero naputol na ang relasyon. Kung gayon, hangad ko ang iyong sariling kapalaran. Ano ang ibig mong sabihin? Kayo, wala kayong problema. Gusto mo bang magkaproblema kami? Mr. Santos, Mrs. Santos, hindi nyo kailangang isaalang-alang ang aking mukha at maging maluwag sa kanila. Kung kailangang durugin, durugin sila. Gawin natin ang nararapat. Matandang babae. Mas lalo ka lang tumanda. Anong klaseng magulang? Ang hindi nagnanais ng mabuti para sa kanilang mga anak at dahil naputol na ang relasyon, mas mabuti kung bibihira na kayong magkita. Sila. Nagpakasal na sila. Nako, Chrissy, lola mo to. Palagi kang inaalala. Kanina pa kami naghihintay dito. Magandang balita. Sino po kayo? Ang pagkakaalala ko, ang aking lola ay nakipagputol na ng relasyon sa akin. Chrissy, ang lola mo ay may bibig na matalas pero pusong malambot. Hindi ba't palagi na hindi niya kayang iwanan kayo? Lola, wala akong ibang magaling. Pero napakaganda ng aking memorya. Ang mga sinabi nyo, sineryoso ko. Naaalala ko ang sinabi nyo. Kung may manggulo uli, na manggulo. Ako mismo ang kikilos. Ngayon, hindi na namin kayo iistorbohin. Mag-usap tayo sa ibang araw. Sa ibang araw na lang. Masaya ako. Nararapat lang sa kanila. Ngayong araw, pagod na kami, kaya mauuna na kaming magpahinga. Tara na. Nananadya ka. Pagbutihin natin ang ating relasyon. Gabi, dadalhin kita sa paglilibot. CJ, Marco, gusto kong itanong sa iyo. Noong gabing umuulan 5 taon na ang nakalipas, may nailigtas ka bang isang tao? tulungan mo ako. Hahabulin ko siya. Dalhin mo muna siya sa ospital. Ikaw pala ang taong iyon. Akala ko kasi, si Ryan pala. Nakuha ko na ang bayad at naglalakas loob ka pa ring makipag-agawan. Alam mo ba kung sino ang kalaban mo? Siya ay partner ng Q-Group kasosyo, si Ryan. Tigil, Hoy, tagapadya, nangangahas ka pang makialam sa akin. Gusto mo bang pati ikaw ay bugbugin ko? Subukan mong galawin ako. Huwag niyo akong gagalawin. Hindi kayo patatawarin ng pamilyang Q. Chrissy, researchers, paumanhin. Hindi na kita ay demanda. Hindi na talaga. Nakikiusap ako. Huwag mo ako pabayaan ang aking anak. ano ba talaga ang nangyayari? May kinalaman ba ito kay Ryan? Sabihin, ako ang bahala sa iyo. Naniniwala ka ba sa akin? Chrissy, alam ko ang relasyon mo kay Ryan. Ako at ang lalaking iyon ay naghiwalay na. Siya
ay ang aking fiancé. Chrissy. Sa totoo lang, ang patent ni Ryan, karamihan ay ako ang gumawa. Ang pag-compile ng data ay ako rin. Ngunit siya, ay inangkin para sa sarili niya. Sino? Hi. Sino ang hinahanap mo? Mr. Ryan, ito ang kontrata sa paglipat ng patent. Tingnan niyo po kapag may oras kayo. Pirmahan niyo na lang. ₱5 milyon. Mas malaki pa kaysa dati. Gusto pa akong makipag-partner ng Go Group. Pirmahan mo na. Alam ko na si Mr. Go ay ayaw kang iwanan bilang talento. Sige, pwede na kayong pumasok. Ryan, ikaw ay pinaghihinalaang nagnakaw ng pananaliksik ng iba at kumita ng malaki. Kailangan mong sumailalim sa investigasyon. Anong ginagawa nyo? Bitawan niyo siya. Nahuli na sila. Matalino ka talaga. Kung hindi ka matalino, paano kita mapapangasawa? Marco, nandito ka na pala. Halika, pumasok ka. Salamat po, tito at tita. Halika. Hindi maganda ang ganito. Si Marco para sa ating anak ay walang kapantay. Mukhang kailangan pa natin ng isang malakas na gamot para mas mabilis na lumalim ang kanilang relasyon. Para lumalim ang kanilang relasyon. Ikaw talaga. Salamat sa pagod ni... Uminom muna kayo ng tubig. Mayroon pa kaming lakad ng tatay mo mamayang gabi. Kayo na muna ang mag-usap. Nay, hayaan nyo kaming dalawa na magkasama ang lalaki at babae. Hindi maganda. Ano naman iyon? Kayo ay kasal na. Kulang na lang ang kasal. Sa tingin ko naman, hindi ligtas ang sitwasyon. Kung si Paulo Santos ang kasama, Medyo mainit dito sa inyo, ano? Nga, nararamdaman ko rin. baka nasobrahan sa sangkap. Yung gamot ay nahaluan na ng tubig. Nahaluan na ng tubig. Hanggat hindi nila naubos ang saa. Pinakamagagawa lang nila ay maging medyo mas malambing. Ah, Naubusan na ng tubig. Bakit namumula ang mukha mo? Namumula rin ang mukha mo. Paulo Santos, pakiramdam ko ang labi mo ay parang jelly. Nakakagusto. Natikman. Bie. Alam mo ba ang sinasabi mo? Pupunta lang ako para kumuha ng tubig. Ikaw ang unang nanunukso sa akin. Bie. May oras ka pa para magsisi. Pwede bang? Maghintay muna. Nagsisisi ka na talaga? Nasa sala tayo. Babalik na ang mga magulang ko mamaya. Huwag mong sabihin na may kakayahan kang kumita sa club. Kung gayon, ikaw ang magiging tanging kliyente ko. Naku, ano ba talaga ang ginawa ko kagabi? Bie, nandyan ka ba? Paulo Santos, gumising ka na.
Gumising ka. Bumalik na ang mga magulang ko. Mamaya, sasabihin na nagdala ka ng almusal para sa akin. Nay. Nay, ang aga mo naman nagising. Paolo Santos, kakadating lang niya para magdala ng almusal. Kanina, naramdaman niya na medyo mainit dito sa atin, kaya tinanggal niya ang 2 buttons. Bilisan mong isuot yan. Luto na ang almusal. Pupunta na kami ng tatay mo sa kumpanya. Tandaan ninyong kumain kayo. Kasalanan mo to. Sana hindi pa nahahalata ni nanay. Hindi mo ba naramdaman nakakaiba ang tsaa kahapon? Halos tapos na. Nay, ano ang ginagawa ninyo? Wala naman, naglalagay lang ng tipaw. Regalo ito ng kaibigan ng tatay mo. Oo. Ah. Impossible. Hindi ganyan ang mga magulang ko. Ikaw ba? Pupunta na ako para kumain ng almusal. Si Paolo Santos ay napakabisi. Paano siya palaging kasama nito? Hindi pwede. Kailangan ko ng kumilos. Pananagutan mo ako, di ba? Babalik ako para kunin ang marriage certificate. Maghintay ka sa bahay. Ayaw mong maging babaeng manloloko, di ba? Pangako. Ang taong ito, parang pamilyar sa akin. Mamatay ka na. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang naghahanap ng kamatayan ay si Bea. Papapatayin ko siya. Bea, tigilan mo na. Hoy, sinaktan ako. Dali, iligtas mo ako. Bakit ka naman? Ganyan ka, bobo. Narinig ko. Ang Sleeping Beauty ay ginising ng halik ng prinsipe. Kaya gusto mo bang subukang? Halikan ako para magising. Gising ka na pala, nagpapanggap ka lang. Aalagaan kita mula ngayon. Bakit? Umalis na kami sa GoCorp. Bakit hindi nyo pa rin kami tinitigilan? Bakit? Mas mabuting itanong nyo yan sa inyong anak. Ano ang nangyari kay Chiki? Si Miss Go ay nakulong na. Nakulong na. Siya ay nahatulan sa kasong pananakit. Hindi siya makakalabas. Agad. Siguradong may maling pagkakaintindi. Maling pagkakaintindi. Si Mr. Go ay nasa ospital pa rin. Nasa ospital pa rin. Ang pagpapaalis sa inyo ay kabutihan na niya. Kayo dalawa. Ipag-utos ang pagsamsam sa lahat ng gamit. Tapos na. Pinaghirapan namin ang kalahati ng aming buhay. At sa isang gabi, bumalik kami sa simula. Asawa ko. Ano na ang gagawin natin dito? Asawa ko. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Alam mo lang sabihin ng ano ang gagawin. Sa hinaharap, mamumuhay tayong mahinahon at may pag-iingat. Ano ang ginagawa mo? Hindi ba sabi mo, pupunta ka sa lungsod kasama si Xingyun para magsaya? Bakit ka bumalik? Sarili kong bahay ito. Babalik ako kung gusto ko.
Ano ang iyong bahay? Ang bahay na ito ay amin na ngayon. Ano? Sabi sa baryo, matagal na kayong hindi umuwi, kaya nahati na sa amin ang bahay. Lumabas kayo. Ibigay mo sa akin ang marriage certificate. Ako na ang magtatago. Ang matagal na alalahanin na ito ay natapos na. Lahat ay pinakamahusay na pagkakataon. Tama. Lahat ay pinakamahusay na pagkakataon. Pinakamahusay na. May darating na tao na maghihil sa sugatang puso, magbibigay ng matagal ng nawawalang seguridad. Magpapainit sa mundo, pupunan ang lahat ng iyong pagsisisi, at gagawing sulit ang buhay. Paulo Santos, mahal kita.